Nagbabalik pa rin tayo dito sa Basta Enerhiya, Sagot kita! Totoo na ngang we're wrapping up our second season. Pero before we say our goodbyes sa lahat ng mga naging topics natin dito, what's your key takeaway? Ang key takeaway ko dito, Director, sa totoo lamang, yung mga innovations ng mga EVs. Kasi it gives me hope na pwede tayo makagamit ng mga materyales, sa mga bagay-bagay ng bagong mga teknolohiya na pwedeng makagaan sa ating buhay. Hindi lang sa ating mga buhay economically, no? Pero environmentally, very aware kasi ako dito sa environmental effects ng mga EVs. At saka, ang nakakatuwa dito, yung mga bata na enthusiastic na mag-contribute sa EVs, na nakikita ko rin na kahit papaano in the future, mas gaganda pa yung teknolohiya. And kung mas maganda yung teknolohiya, mas mataas ang epekto nito sa ekonomiya, sa bulsa ng taong bayan, sa environment, and overall, maganda. Kasi hindi na natin magagamit yung mga enerhiyang nauubos na. Tama naman yan, Miss Jasmine. So, Director Patrick, nag-share na ako. What about you? What is your key takeaway? Naku, ang key takeaway ko, Miss Jasmine, pareho mo sa electric vehicles kasi nakikita na natin, pabago-bago ang presyo ng produktong petrolyo. Ngayon, I can share with you, bumili lang kami ng electric vehicles, talagang iba ang difference. Mas matipid siyang gamitin, mas matahimik siya. Talagang ibang mag-switch to electric. So, yun ang aking key takeaway this season, Miss Jasmine. Exciting, no? Pag naiisip mo yung mga ganitong klaseng teknolohiya, tapos nagagamit mo na, you might wonder, ano kaya in 5 years, ano kaya mangyayari? Kasi yung change ng technology very, very fast. So in 5 years, you just wonder, gano'n na kaya kaganda itong technology na ito? Hindi lang maganda, Miss Jasmine, gaano pang kamura. Iyon ang gusto ko, mas mura para mas marami. Happy everybody. So okay, balikan natin itong mga episodes natin, Director, no? So nung episode 1, pinag-usapan natin solar home. So ang tanong dito, ano ang mga dapat tandaan sa paglipat to solar? Unang-una natin yung benepisyo. Parati natin sinasabi sa ating mga kababayan, pag gumamit na inyong kabahayan ng solar powered system, bawas yun sa gastos. Pag meron pa kayong excess, pwede nyo itong i-share sa iba pa natin via net metering. So halos pwede ngang maging zero ang bill mo. Pero ang lati nating pinaalalahanan sa ating mga kababayan, pag nagpa-install, maging aware tayo dun sa kwalidad. Siguraduhin natin may after sales. Dahil hindi lang naman savings natin ang iniisip natin yung long-term returns. Kaya siguraduhin na yung ating kinukuha may after sales service, may kalidad ang serbisyo, may mga lisensya at permit, at may solid track record. Naku, napaka-importante ng solid track record, Director, kasi ayaw natin ng susunod pang gastos. Pagka nakakuha tayo ng serbisyo, mas mura nga, pero hindi naman quality yung maibibigay nung hindi qualified, di ba? Alright, so, nung second episode, pinag-usapan po natin, mga ka-energy, electric vehicles. Ang tanong, ano-ano ba ang mga klase ng EVs at ano ang mga paalala mo dito, Director, sa mga gustong bumili nito? So ngayon, tinasabi natin ang electric vehicles, ready na. Pag electric vehicles po, meron tayong battery electric vehicles or BEV. Ito yung puro. Ginagamit mo ang charging station para mapagtakbo ang iyong electric motor. Meron tayong tinatawag na hybrid electric vehicle or HEVs. Ito naman na ang nagpapakarga dun sa electric motor ay yung gasolina. So ang pangunahing pinagkukuhanan nito, crudo. Meron naman tayong tinatawag na plug-in hybrid electric vehicles or PHEVs. Maaaring gumamit ng pag-charging station at gasolina or crudo. At meron rin tayong fuel cell electric vehicles. Ito naman yung gumagamit sa makabagong teknolohiya ng hydrogen. So, nung episode 3, Director, mga ka-energy, e-scooter naman ang ating pinag-usapan. So, ang tanong, in terms of regulation, anong dapat ang laging tatandaan ng mga e-scooter riders? Para sa mga gumagamit ng mga e-scooters or light electric vehicles, mahalagang tandaan na ang paggamit nito ay may kaakibat na responsibilidad. Sumunod lang tayo sa mga tamang lansangan o mga lanes. Hindi nyo to pwedeng gamitin sa expressway, ha? At iba pang mga delikadong lugar. Lagi tayong magsusuot ng protective gear. Helmet, reflectorized vest, iwasan natin ang aksidente. Tandaan din natin na kapag gumagamit tayo ng mga sasakyan ito, mahalagang sundin natin ang gabay ng bawat local ordinance ng ating mga LGUs. So, in short, huwag po kayong pasaway. Okay, so episode 4, DOE on-ground events ang pinag-usapan. So ang tanong ko sa iyo dito, Director, bakit natin dinadala on-ground yung You Have the Power campaign? Miss Jasmine, mga ka-energy, iba talaga yung
face-to-face interaction. May personal touch ba? Ika nga. Kaya nga pag pumunta tayo, hindi lang sa mga paaralan, maging sa malls, nagkakaroon tayo ng pagkakataong ipaharating sa ating mga kababayan at mga ka-energy yung ating mga proyekto. Merong physical interaction. At batay rin sa ating experience, kapag may physical interaction tayo, nakikita, nakakapaglaro, nakakakanta, mas natatandaan ang ating mensahe. Ang ganitong mga pagsasaliksik at mga imbensyon ay nagbubukas ng oportunidad sa ating mga lokal na produksyon, mababang operasyon, alternative fuels na ma-deploy natin sa ating bansa. Halimbawa nga yung tating SESI e-boat or Safe, Efficient, and Sustainable Solar-Assisted Plug-in Electric Boat. Yun. Na ang disenyo ay localized. Aplikasyon ito para sa turismo, maging sa ating pagserbisyo sa ating mga kababayan. Ang kapasidad nito ay maraming pasahero. Kayang i-configure, pwedeng gamitin pang negosyo. So, nung episode 6, ang tanong ko, ano yung take mo sa installers ng wall charger ng mga EVs? At saka, ano yung mga tips para hindi lumiyab ang mga EV? Miss Jasmine, mga ka-energy, lagi nating pinaalahanan ng publiko na kumuha lamang mula sa DOE-accredited EVCS providers para sa pag-install ng kanilang mga wall chargers upang matiyak na ligtas at tama ang paglagay nito. Iwas sa puna, iwas sa pagliliyab, at sigurado ang pagsusuri nito. Tandaan natin, kapag gumagamit tayo ng mga electric vehicles or chargers, tiyaking walang exposed na wires. Okay pa yung facility at mahalaga, pinapa-inspect ito para alam natin kung kondisyon siya. Tandaan, iba ang ligtas. Bago mag-charge, tignan muna lahat sa ito. Higit sa lahat, kinakailangan sumunod sa mga safety instructions at guides mula sa manufacturer, pati rin sa mga labels and signages na nakapaskil sa mga charging facilities. Bilang dagdag na gabay upang mapanatili ang kaligtasan ng inyong sasakyan. Director Patrick, salamat sa mga paalala at tips mula sa episode 1 hanggang episode 7. Pwede nyo ring mapanood ang episode na ito at iba pang episode sa All TV News PH sa Facebook at YouTube. May replay din mamayang 9:30 ng gabi sa All TV Channel 2. Ako po, si Jasmine Romero. At ako naman po si Director Patrick Aquino. Magkita-kita po tayo sa Season 3 ng Basta Enerhiya, sagot kita!